Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin matapang Representative Kiko Barsaga tanggalin Marcos lagot na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto po, bigyan po natin ng reaksyon itong shared post ni Atty. Rowena Guanzon mula po kay Jesus Falses. Ayan mga kababayan, sabi po dito sa post na ito, DDS game plan, magpapaputok ng scandal that leads to BBM kuno between November 3 to 7, then massive rally by INC and JIL plus KOJC around November 15 to 18, the anniversary of FM Senior, Ferdinand Marcos Senior as burial sa libingan ng mga bayani. To preempt the November 30 rally, magpapatalo ba tayo? Sabi po dito na Rowena Guanzon, di gumawa din kayo ng Protect BBM rally, sponsored by Romualdez. Dahil ka lang gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon nito kasi sabi niya po dito, sabi po ni Jesus Falses mga kababayan, magpapaputok ng scandal that leads to BBM kuno. Di ba? Anong magpapaputok ng scandal? Yung tinutukoy mo ba yung flood control scandal mga kababayan? Hindi po mga DDS ang mga nagpaputok niyan, sino po ba ang nagpaputok ng flood control scandal na ito? Kalikasan po Finak-check po kayo ng bagyo. Di ba? Pinak-check po ang administrasyong ito ng bagyo, kaya wag niyong isisisi yung flood control scandal sa mga Duterte supporters. Wala na talaga kayong etong si Jesus Falses, hindi na rin nag-iisip, Wala nang ibang maisip para lang may pagtanggol ang kanilang amo. Sabi po dito, ito yung Jesus na may sayad at anak ng Yudimon. Aray ko po. Itong mga bangag supporters, mga katok na. Itong mga bangag supporters, mga katok na. Daot nag-ulo sa pambintang sa DDS. Ayan. Ibig sabihin po nun mga kabayan, sira ng mga ulo sa pambibintang sa mga Duterte, solid Duterte, ano bang DDS mga kabayan, Duterte diehard supporters, yon. Ayan po yung DDS, iba po yung D-list na sinasabi nila. False means falses, totoo, galing talaga ng mga banat mo, attorney pala ito. Kayo mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Kaya Jesus Falses, ayan mga kababayan, i-comment nyo na lang. Kung naniniwala kayo, sabihin nyo I believe you. Po. Eto, pasadahan din po natin ito. Ito na yung mga birada, Ito na po yung mga birada ni Representative Barsaga sa administrasyong ito. Sabi po dito, sabi kasi ni Vince Dizon, ni Secretary Vince Dizon mga kababayan, sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Yan bigyan ko lang po ng reaksyon ito sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Ibig sabihin, involved sila kasi natin Pag sinabi mong natin, kasama kayo dyan. Di ba?
Tama ba yung pagkakaintindi ko mga kababayan? Ha? Ihinto muna natin, meaning kasama po yung nagsasalita or kasama din po yung Pangulo dyan, di ba? Oh. Ano sa palagay nyo? Ito naman po ang matinding banat ni Representative Kiko Barsaga. Ha? Kailan pwede magnakaw ulit? New Year? Aray ko po. Kaya nga no? Kasi ihinto muna daw eh. Pag sinabing muna, there is a continuation, di ba? Binihagi ni Cavite Representative Kiko Barsaga ang kanyang tugon sa sinasabing kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng kay Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. Matatanda ang sinabi ni Dizon na ang umano'y utos sa kanya ni Marcos na itigil muna ang pagnanakaw hanggat hindi naririsolba ang issue sa flood control. Ano bang direktiba yan? Ano bang klaseng utos ito mga kababayan? Di ba? Ano bang klaseng utos ito? Itigil daw muna ang pagnanakaw hanggat hindi naririsolba ang issue sa flood control. Ibig sabihin, may plano pa talaga kayong magnakaw? Pag natapos ang issue ito, may plano pa talaga kayong magnakaw? Nako po. Aray ko po, mga kababayan. Ito pa, pasadahan din po natin ito. Sabi, Barsaga nagpasabog ng babala. PBBM. Either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There is no in between. It will all end this month. Nako po ha. Nagpakawala ng matinding pahayag si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos nitong mag-post sa social media na tila ultimatum laban sa administrasyon. Ayan ha. Ayan nga po ang post niya mga kababayan ha. Ayon pa sa mga netizens, tila patindi ng patindi ang banggaan sa pagitan ng kampo ni Barsaga at ng palasyo. Lalo na matapos niyang paulit-ulit na questionin ang mga isyong may kinalaman sa katiwalian sa mga flood control projects. Kaya mga kabayan, suportado niyo po ba itong si Representative Kiko Barsaga sa kanyang gagawin? Nais niya po kasi natanggalin na si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang posisyon. At sabi niya, it's either ako ang matatanggal sa Kongreso or si Marcos ang matatanggal sa palasyo. Ayan mga kababayan, kung ikaw ang tatanungin, sino po ang gusto mong matanggal? Gusto mo bang matanggal ang maingay, matapang at may prinsipyong si 4th Cavite District, 4th District, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga? Or gusto mong matanggal si President Bongbong Marcos Jr.? Pili na lang po kayo kung kanino kayo mga kababayan. Pero ako, I will stand with Representative Kiko Barsaga. Palakpakan po natin. Ito pa mga kababayan, last po natin pag-uusapan. Nako, sabi nga doon sa post ni Sir Jack sa Facebook, tuluyan na nilang dinivert ang issue ng malawakang flood control anomalies sa pag-divert nila dito po sa Dolomite Beach. Nako. Yung mga congressman daw wala nang ginawa kundi mag-Dolomite na lang. Ito po ang balita mga kababayan mula sa News 5. Sabi po dito ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Sabi niya po dito, kailangan mapanagot ang lahat ng sangkot dito. Nako. Up to himself, the former president, dahil proyekto ito ng dating Pangulo.
Ayan na. Ito ang sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino kaugnay ng nakatakdang investigasyon ng Kamara sa Manila Bay, Dolomite Beach. Mapaliwanag ng kongresista, hindi naman tunay na rehabilitasyon ang Manila Bay ang intensyon ng proyekto. Aba, talaga ba? Ay, balik natin yung marumi at dugyot na Manila Bay, mga kababayan. Hindi pala rehabilitasyon eh. Huwag niyong lokohin ang taong bayan kasi nag-e-enjoy na po ang taong bayan dyan po sa Dolomite Beach na yan. Diba? At bumalik na nga po yung mga isda ayon po sa kanila. Sabi pa po dito sa balita, dapat lang na imbestigahan. Makita kung gaano kalaking pondo ba talaga ang nasayang at yung extent ng corruption na involved dito. Ayon po yan kay Representative Tino. Nako, Tino, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Gusto mong imbestigahan to? No? Dahil gusto mong makita na kung gaano kalaki, no? Yung ginamit na pondo dito, sabi mo no? Nako, hindi mo ba nakikita kung ano ang pinag-uusapan ngayon ng taong bayan? Bakit pinag-uusapan ba ng taong bayan ang Dolomite Beach? Nakakabulabog ba? Nakakairita ba tingnan? Nakakaano ba ang Dolomite Beach? Maraming ang nagagandahan dyan di ba? Sabi niya pa po dito hindi daw rehabilitasyon. Kung gusto mo, ibalik mo yung yung dugyot at mabasurang Manila Bay. Di ba? Bakit hindi ka mag-focus kung gusto mo talaga ng malakihang investigasyon at malakihang kaban ng bayan? Di ba? Dito ka mag-focus sa flood control project. Huwag niyong ilihis, no? Yung investigasyon ng flood control project anomalies dito po sa Dolomite Beach. Masyado po kayong halata, mga kabayan, itong si Tino, no? Masyadong halata yung kanilang galawan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kabayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.